Tuloy-tuloy ang mga ginagawang hakbang ng Department of Agriculture upang pataasin ang bilang ng mga milking cow sa bansa. Layo nito na dumami din ang mga milk production na tiyak na makatutulong sa paglaban sa malnutrisyon at pagpapalakas ng kalusugan lalo na sa mga bata. Nagbabalik si Vel Custodio. Mais ang pangunahing produktong agrikultura ng Cagayan Valley Region. Hindi lang ito pinapalago at inaani para sa human consumption, kundi para rin sa organikong pagkain sa mga baka. Nandito ako ngayon sa isa sa mga maisan sa Tumawini, Isabela, kung saan dito lumalabas yung bunga ng mais. Mag-aantay muna kayo ng 120 days bago magbunga ito. So kung nagtanim kayo ng December, mag-aantay kayo ng hanggang first week ng April bago ito magkabunga. Pero kung corn silage ay 75 to 80 days lang ang kailangan antayin. 400 baka ang kayang pakainin sa isang corn farm sa Tumawini, Isabela. Dito, hina-harvest ang corn silage o fermented corn para ipakain sa baka. Kung hindi naman panahon ng pagtatanim ng mais, itatanim naman dito ang Napier grass bilang alternatibo sa corn. Sagot na ng Department of Agriculture ang forage chopper na ginagamit sa pag-aani at four-wheel drive tractor ng mga magsasaka. Nakatutulong sa mga magsasaka sa mahigit 70 barangay ang 8 drying facilities ng mais na may kapasidad na 120 metric tons per day sa Ilagan City, Isabela. Mahalaga ang drying facility ng I-Corn para matuyo ang mais sa loob ng 24 hours. Ito ay upang maiwasan ang pag-develop ng mataas na aflatoxin content o toxic na nagdudulot ng pagkalason sa mga kakain na hayop. Gumagamit din sila ng location-specific cropping pattern and calendar para malaman ng angkop na panahon sa pagtatanim. Ang tawag dito ay location-specific cropping pattern and calendar. So dito, makikita natin yung talaga, yung kung kailan ka dapat magtanim. Naman ito, nakaakibat din dito yung yung rainfall pattern dito sa area. Katulad ngayon, dito sa amin, katatapos ng about to plant ang about to be planted yung corn natin ngayon. Isa sa mga industriya na nalikha dahil sa produksyon ng mais sa Ilagan City ay ang feed mill at breeder. Aprobado na rin ang pagpapatayo ng Artificial Insemination Center sa Ilagan bilang bahagi ng pagpapalawak ng dairy program. Isang malaking produksyon naman ng gatas ng baka ang matatagpuan din sa syudad ng Ilagan. Mula sa milk farm, dadalhin ang mga gatas sa chilled tankers na naka-vacuum. Pagkatapos ay ang pasteurizing process para maging pare-pareho o uniform ang lasa at texture ng gatas. Sa final process naman ang bottling, cleaning at capping process sa 3-in-1 machine. The National Dairy Authority was very instrumental in helping us out acquiring cattle from Australia, yung mga simula namin. DA, Department of Agriculture, has been very helpful as well, guiding us kung ano yung mga kailangan gawin here. So the government really saw the importance of ramping up yung milk initiative in the Philippines, and it tremendously helped us, not only us, even the farmers in this area, and I'm sure beyond. Susubukan natin kung ano nga bang lasa ng mga produktong gawa sa organic cow's milk. Unahin natin itong pastillas. Buksan natin. Sige, describe ko muna siya. Yung texture niya, squishy. Hindi siya yung usual na pastillas na nababalutan ng asukal. Kasi ito, para siyang very plain yung itsura niya, pero tikman na natin. Para sa kagaya ko na hindi masyadong mahilig sa matatamis, very okay siya kasi wala kang mangangatang sugar and also may pagka-creamy yung lasa niya. And also, syempre, hindi mawawala itong cow's milk na vanilla flavor. Tikman natin.
lasang-lasa yung pagiging organic, pagiging natural ng milk. At the same time, meron lang siyang konting touch nung vanilla. So, hindi na overpower yung flavoring nung natural na milk. Bukod sa iba't ibang flavors ng gatas, ilan pa sa mga produkto nito ay ang yogurt, cheese at pastillas na gawa sa gatas ng baka. 60,000 packs per head ang naiproproduce ng Milk Processing Center mula sa 750 milking cattles. Nakikipagtulungan ng kumpanya sa DA para makipag-ugnayan sa DSWD para ipainom ang gatas sa mga bata, lalo na sa mga nakararanas ng malnutrisyon. Mula sa pag-aalaga at pagpaparami ng milking cows hanggang sa pagproproduce ng gatas, hindi lang para ibenta sa merkado, kundi para makatulong na masiguro ang maayos sa kalusugan ng mga bata, ilan lamang yan sa mga hakbang ng pamahalaan para makamit ang seguridad sa masustansyang pagkain. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.